Breaking news mga kababayan, nako po. Talagang ang kamalasan ni BBM ang simula ng 2026 ay patuloy ang pagbagsak niya. Talagang nawiwindang po ang palasyo dito. Sabi po ni Mike Operario, patuloy ang pagsadsad ng approval rating ni BBM. Puno na bang salop? Malapit na ba tayo sa dulo ng 40 taong istorya ng bagong EDSA? Nako po mga kababayan, pakinggan po natin itong kamalasan na pangyayari sa buhay ni BBM. Mukhang naninilikado, bistado mga kababayan. Talagang yung nakita nyo naman kasi mga nangyayari mga kababayan, puro kalokohan, puro pagnanakaw. Tingnan yung mga gabinete niya. Dito sa flood control, walang nakukulong. So dito sa pagsadsad ng rating niya, ay talagang pumalo. Gaya dito po sa SWS survey. BBM, negative 3. Samantalang kay BP Sara, positive 31. Panoorin po natin mga kababayan at magbibigay po tayo ng opinion natin after po ng video. Ito po. Patuloy ang pagsadsad ng popularidad ni Bongbong Marcos. Ang tanong ng marami, ano na ang mangyayari nito sa ating bansa? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan sa araw na ito. Sa pinakahuling survey na inilabas ng Publicus Asia, Pahayag 2025, lumabas dito na ang approval rating ng Pangulo ay bumaba sa hanggang 24%. Pero ang disapproval niya ay umangat hanggang 51%, which means that his administration received a net disapproval rating, negative na approval rating na 27%, which is much higher than the survey na iginawa ng SWS. What is significant about this survey is that in the third quarter of 2025, ay 27% ang approval rating ng presidente. At itong last quarter, bumaba pa siya to 24%. Ang disapproval rating naman niya noong third quarter noong 2025 ay 47%. At biglang umangat pa ito sa 51%. That means mas marami na ngayon ang mga tao na sinurvey na dissatisfied with the way that the government is being run. What is also critical about this data is the undecided. From the third quarter to the fourth quarter, pareho pong 25% ang undecided doon sa survey. Ibig sabihin, hindi pa po nila alam kung saan nila ilalagay si Bongbong Marcos, kung love ba nila o hate ba nila si Bongbong Marcos. But historically, ang mga undecided voters po or undecided participants doon sa survey, normally the people, pag undecided yan, they will side eventually with the prevailing or the majority sentiment. Naghihintay lamang po ito ng isa pang pagtaas ng presyo, ng bigas, ng langis, o ng ano pa mang mga basic commodities or utilities, tubig, kuryente. Isa pang disaster, o di kaya isa na namang kontrobersiya na papasukin ng pamahalaan at mag-i-explode po ito at magsuswing po ito papunta sa mga disapproved o mga hindi na kumikiling sa pamahalaan. That's a sizable portion. If 25% of the respondents will eventually side with the those that are already disapproved, na ayaw sa pamahalaan, that will bring it to around 76%. At kahit na po isama mo yung mga undecided, patungo naman po dito sa mga nag-aaproba sa Pangulo, hindi unlikely event. Pagpalagay na natin, nagkaroon ng himala na yung mga undecided ay biglang pumanig sa Pangulo. Even then, hindi pa rin sila aabot doon sa disapproval ng Pangulo because those who disapprove of this administration is already at 51%. At isama mo yung 25% undecided doon sa 24%
who the president approves of the administration of this president, this will only bring them to around 49%. Still, majority of the people is against or disapproves of the president. At pag ibinangga niyo pa po ito sa recent Pulse Asia survey, na doon po sa Class E, makikita niyo dito ang negative perception or yung negative rating, approval rating ng Pangulo is already at negative 33%. Negative 33 doon sa Class E. While si Sara Duterte ay umakyat siya ng kanyang net approval rating sa Class E lang ng up to 47%, I think, 44 or 47%. Yung Class E po, ito yung pinakamahihirap na miyembro ng ating lipunan. At dito makikita nyo that the President, si Bongbong Marcos, is losing the popular support because the Class E constitutes a sizable portion. If Ayan, mga kababayan, nakita nyo naman po kasi ang mga pangyayari. Mula po ng tradorin niya, si Tatay Digong, dinala sa ICC, dinakip, pinakidnap. Diyan na po nagsimula ang kamalasan ng pamamalakad ni BBM. Marami pong nagalit ng mga Pilipino dahil tila na pagkaitan ng karapatan si PRRD na ipagtanggol ang kanyang sarili. At bakit sa ibang bansa lilitisin kung meron naman tayong batas na umiiral sa ating sariling bansa? Kaya tuloy, parang nalabag ang ating soberanya na para bang lumalabas, underdog tayo. Tayo ay tuta ng mga banyaga na hindi kayang litisin ang sariling mamamayan nito. Pag ito'y nagkasala, kailangan pa sila na sila ay gumawa ng aksyon para sila ang maglitis sa kapwa nating Pilipino. Samantalang nung si Tatay Digong ay naging presidente at dito sa tatay ni BBM na si Marcos Sr., hindi mailibing-libing sa libingan ng mga bayani na dyan ay kontra ang mga dilawan at pinklawan. 30 years o 3 dekada na hindi na ilibing ang kanyang tatay. Pero nung dumating ang isang probinsyano na presidente na taga Davao, anong ginawa niya? Pinagkaisa niya po ang mga Pilipino na ilibing ang kanyang tatay na si Marcos Sr. Ito ay laking tuwa ng mga Marcos noon, mga kababayan, at talagang nabigyan ng kanilang pangarap na mailibing ito sa libingan ng mga bayani. Pero sa kabila ng mga ginawa ni Tatay Digong na kabaitan at pagmamagandang loob para gawing magbuklod at magkaisa mga Pilipino, anong nangyari? Ayun, pinadakip si PRRD sa ICC, kinidnap nila, sinakay sa pribadong eroplano ni Saldico. Diyan na po nagsimula ang kamalasan ni BBM. Kaya ngayon nararamdaman na 2 taon na lang po ang nalalabi ng kanyang liderato at patuloy na sumasadsad ito. Samantalang si Tatay Digong noon, habang ito ay paalis na po si Tatay Digong, 91% plus po, plus 91% po. Positive 91 po or 95 ang grado ni Tatay Digong nung paalis na po siya. Pero ngayon, kabaliktaran po ang nangyari, mga kababayan. Si BBM, negative na po ang grado niya. Kaya hindi na po nakakapagtaka bakit maraming galit kay BBM dahil ang ginawa kay PRRD ay pagtataksil, pagtatraidor sa bayan ito. Yan po ang sinasabi ng mga nagkokomento. Hindi ko po sariling opinyon. Yan po ang sinasabi ng mga nagko-comment na talagang si PRRD nalabag ang kanyang
karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ginawa lang ang kanyang trabaho nung siya ay naging pangulo. Kinasuhan pa ng itong sa kanyang war on drugs. Yan po ang kinaso sa kanya. 'Di ba? Ayan, si Trillanes nangunguna diyan. So ngayon, kinikilabutan na po si Trillanes pag itong si Sara Duterte, saan kaya sila magtatago mga kababayan? Ituloy pa natin. Not a majority of all of the respondents that we have. Dahil nga po sa kumakalat na kahirapan dito sa ating bansa. And usually, where the poor people go, where the sentiment of the poor people go, dito rin po pupunta ang direksyon ng general population. Ano ang kahulugan nito para sa administrasyon? Well, malaki po ang implikasyon nito. In a democracy, yung pong karapatan ng mga namumuno na sila ay mamuno sa isang gobyerno ay nakabase po sa pagpayag o yung consent ng mga mamamayan. And that consent is being expressed through the vote. Ito po mga negative survey na ganito, na sunod-sunod at tatlo na po na mga independent survey providers ang nagbigay ng although magkakaiba na datos ay pare-pareho po ang wangis. There is a negative trust rating for the president. At lahat po ito nagpapakita that the people have already withdrawn their trust and their support to the government. The problem here is usually sa mga pamahalaan na hindi po malaya at demokratiko ang kanilang mga pananaw. Kapag po iniaatras na ng mga tao ang kanilang pagpayag sa pamumuno ng isang pamahalaan, madalas po pinapalitan nila ito ng pananakot, ng puwersa, ng intimidasyon or intimidation upang ang mga tao ay patuloy na mapasunod. At makikita natin nangyayari yan sa kasalukuyan. When this government is becoming more and more unpopular, ginagamit nila yung pera ng gobyerno para doon sa tupad, sa AIG, sa kung ano-ano pa, na pangako doon sa mga tao. Dito ay napipilitan ng mga tao na sumunod doon sa mga politiko. Dahil kung hindi ka sasali sa kanila, hindi ka magpapalisa ka sa kanila, ay hindi ka makakatanggap ng anumang ayuda. Kaya nga, ang obserbasyon ng marami, ginamit sa pamimili ng boto, itong mga ayuda na ito na binibigay ng pamahalaan. Nakikita natin ngayon yung mga hindi pumapabor sa gobyerno, sila'y kinakasuhan, sila'y pinapakulong, sila'y mga hinahabol. And this is showing a picture of threat to the people. But Ayan mga kababayan ko. At magbasa po tayo ng ilang mga komento dito ng mga kababayan natin. Ito po. Ito po ang sinasabi ng mga kababayan natin. Talagang magugulat po kayo sa balitang ito. Na talagang itong trust rating ni BBM ay papunta na po sa kubeta. Mabahong mabaho na. Mga kababayan. Ito po talagang nakakakilabot na grado ng isang pangulo ito. First time na magkaroon ng negative na grado ng isang pangulo. Hintayin po natin ang araw kung saan si BBM ay kusang mawawala dahil sa isang tadhana at iyan po ay nakaugnay sa kanyang mga gawain. Hindi na ayon sa kapwa, malapit na. Nako po, kawawa tayo, baka ang pera ng taong bayan ibibigay lang sa mga politikong magnanakaw. Para lang sumusuporta kay BBM, pati mga media vloggers tumatanggap ng bayad ngayon. Baka sa PNP, AFP meron din tumatanggap ng mali-malitang mga pera. Nako po. Grabe mga komento. Pakapalan na lang daw ng muka, attorney, kahit ayaw na sa kanya. Sabi ni Amina Bantuas. Minda Matukol, hindi yan bababa kasi natakot yan. Makulong kasi dami siyang ginawang kasalanan sa bansa. Sabi ni Minda Matukol. Arbilin Rilye Alaysa Lester. Hindi nga daw siya naniniwala dyan, attorney. Ha 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 ha. Tinatawanan nga lang niya noon
Tinanong siya, ha ha ha. Wala siyang paki dyan, attorney, dahil wala siyang hiya nga. Grabe. Negative 95% na. Yung natitira na 5%, yung mga nakakatanggap ng suhol, halaka. Tama po si Chavit, wala po talaga siya balak mag-resign. Ayaw din siya paalisin ng mga nakikinabang na mayayamang elitista. Dapat mag-resign na lang siya para maayos ang ating hiya. Grabe. Sabi naman ni Amer Jihad Abdulatif, masakit ang katotohanan pero kailangan itong sabihin. Ang mga Class E na mamamayan ang gulugod ng bansang ito, ngunit sila rin ang hindi pinapansin, minamaliit at inaabuso. Sila ang may pinakamabigat na pasan habang ang mga tiwaling opisyal ay tinatrato silang parang walang halaga, parang laruan na pwedeng paglaruan anumang oras para lang mapanatili ang kapangyarihan. Tinatawag silang mangmang hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil mas madaling umiral ang korupsyon kapag ang mga tao ay nananatiling hindi naririnig at hindi nakikita. Pero linawin natin ito. Ang mga Class E na mamamayan ay hindi mahina, hindi sila bulag, hindi sila mga pon. Sila ay mga manggagawa, magulang nangangarap at pundasyon ng pag-unlad ng bansang ito. Karapat dapat sila sa dignidad, proteksyon at oportunidad, hindi sa manipulasyon. Manipulasyon. Ang bansang minamaliit ang mahihina nitong mamamayan ay isang bansang naliligaw ng landas. Panahon ng tumindig para sa matagal ng pinatahimik. Ayan po. Matinding mga revelasyon ito. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, mga kababayan ko, ay maaring ikomento ang inyong reaksyon, saang lugar po kayo, para po ma-replyan ko kayo isa-isa. Okay po? Ako si The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. Mabuhay!